So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat. So ito po ay part 2 ng ating pagsagot sa inyong mga katanungan kasi sa dami hindi pa rin natin makaya. Anyway, so ginagawa ko po ng paraan para kahit papano lahat po ng inyong mga tanong ay masagot po natin. So wala po kayong dapat ipag-alala, wala po kayong dapat ipag-isip, ipangambad, baka hindi masagot sa dami ng nagtatanong. Ito nga po at ginagawa ko ng part 2. Kung may part 3, gagawin pa rin natin. Okay? So mga kamamay, isa lang palagi ang aking hinihiling, isa lang palagi aking pakiusap. If ever na nakakatulong po yung mga advice, yung mga video na ginagawa ko, huwag niyo man sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin po sa ibaba ng ating video ito. Kaya mga kamamay, kung handa na po kayo, simulan na po natin ang ating sagutan muli ngayong umaga na to. Unahin ko na po itong napakahabang katanungan galing kay Melody Sanctuary. Paikliin ko na lang po Magandang araw ka mama, may concern sana ako sa manok ko, around 4 to 5 months old siya. Simula sisiw pa lang, dito ko na siya pinalaki sa aking tangkal at hindi ko po siya na i-pre-range o nailabas kahit minsan. Normal po ba na magkaroon ng problema pagdating sa kanyang postura? Okay, kasi yung postura daw ng kanyang manok is medyo piki or hindi maganda po, hindi balansyado. Okay, anong dapat gawin? So kamamay po, pwede po itong mangyari kapag ang ating pong mga manok ay lumaki po sa ating mga cages. Yan po palagi ng aking sinasabi sa inyo. Once ng inyong mga alaga ay hindi nyo po inilabas, ibinaba sa lupa, okay, or kahit saglit, hanggat maaari mga kamamay, kahit rotation, kahit lingguhan, may ibaba nyo po siya sa lupa. Lalo na kung siya po ay tandang na, around 5 months and up, mga kamamay, kailangan nyo po yung mailagay, maibaba sa lupa o mailagay sa cording. Para sa ganun, hindi po tayo magka-problema pagdating sa kanyang postura. Kasi pag yan po ay umidad ng 7 months, matured na po sila at hindi nyo po yan kailanman inilalabas ng kanilang mga cages, possible magka-problema na po talaga ang kanilang mga postura, lalo na yung kanilang mga tindig, yung kanilang mga binte. Makikita nyo po mga pike, yung kanilang mga siko, nag-uumpugan. So ayoko po mangyari na yung kanilang pong mga postura ay magka-problema paglaki. So Idol, Melody, sana kahit pa paano, meron kang scratch pen, dun mo ilagay, kahit 2 times per week, okay na yon. Okay, para lang siya makapag-kaykay, makatuka-tuka ng mga para lang hindi siya ganun palagi nasa kanyang cages. Mahirap din po kasi kailangan napapalaki natin ng natural na paraan yung ating mga manok, yung ating mga sisiw kapag kaganyan. Okay, yan po naging problema ng inyong mga manok o ng iyong manok. Hindi mo siya nailabas, hindi mo siya nailagay sa natural habitat ng manok. Okay, maluwanag tayo dyan So next question po tayo. Ito naman galing kay Ian Dictado. Ayan, so kamamay, ano po ang mas maganda? Betamax or Stallion po? Okay, kung ako tatanungin mo actually parehas naman silang maayos. Pero may mga bagay akong dapat i-consider para masabi kung alin talaga ang mas maayos. Kasi ang tanong mo kung alin ang mas. Parehas maayos, pero kung alin ang mas maayos, I go to Betamax. Bakit po? Kasi si Betamax may amino acid yan Okay? Although yung iba meron din, pero si Betamax talaga nakafocus kay amino acid. Si amino acid talaga, yun yung nagbibuild ng muscle, ng pangangatawan. Okay? Ito ay injectable amino acid. Okay? Yung iba kasi, ang amino acid nasa pagkain. Di ba? Bibihira po yung mga injectable natin, vitamins na ganyan, na merong amino acid. Kaya mga kamamay, kung makikitaan nyo po na ang isang suplemento ay may amino acid, go for that. Okay? Pumunta kayo doon sa vitamin ng may amino acid. Yun agad ang inyong tingnan. Kasi kalimitan, yung iba merong B-complex, merong liver extract. Okay? So yun naman kalimitan liver extract, yung B-complex, yun naman kalimitan. Pero yung amino acid, kung meron ding amino acid, mas maganda yon. Kaya napili ko kay Betamax. Maganda yan. Kahit yung mga farms natin, nagtatrust at nagtitiwala din kay Betamax. Lalo na si Sir B-Boy ng Firebird. So, kay Betamax din yan, loyal. Kaya mga kamamay, napakaganda ni Betamax. Okay? Maliwanag tayo dyan So, next question po tayo. Okay. Ito mga kamanok galing kay Jovin Bikwa. Idol, tanong lang po, pwede rin ba na ihalo sa patuka ng ating pinapalusog na manok itong si fermented Jackie Oats? Yes po mga kamanok,
mahalagang-mahalaga, ito pong si fermented Jackie Oats, ito po ang kumukumpleto ng lahat na bitamina ng isang pagkain na kailangan ng manok. Siya po ay mayaman sa amino acid na siya nagpapabulto, B12, natural vitamin B12 na siya nagpapapula ng mukha, ng balahibo, ng binte, calcium na siya nagpapaganda ng bone structure ng manok, enzyme sa overall health, at yung napakahalaga yung probiotics. Si probiotics po mga kamamay na meron kay fermented Jackie Oats, siya po ang umaabsorb. Anong ibig sabihin ng umaabsorb? Siya po ang sumisipsip at kumukuha ng lahat ng bitamina galing sa pagkain, galing sa injectable supplements, galing sa bitamina. Okay? Kaya minsan, mapapansin nyo, may mga manok tayo dyan na ang gagana kumain, okay, binibigyan natin ng bitamina, kaso ayaw din bumulto eh. Ayaw gumanda ng katawan, ayaw tumaba. Dahil kulang po yung probiotic sa katawan. Hindi niya nakukuha yung nutrients sa pagkain, sa injectable, sa bitamina. Ang nangyayari, kakainin lang ng manok, itatapon lang. Hindi kagaya nung kakainin ng manok, i-absorb lahat ng nutrients, ipapasok sa katawan. Okay? Kahit wala yang parasite, ganun ang nangyayari. Tinatapon lang ng katawan, hindi ini-absorb. Kaya ang mahalaga mga kamamay palagi, sa bitamina, sa pagkain, dapat may probiotics kasi yan ang tumutulong sa magandang digestion ng manok para ma-absorb lahat ng pagkain. Kaya kung akong tatanungin ninyo, si fermented Jackie Oats ba ay pwedeng ibigay sa ating pinapalusog ng mga manok? Pwede at hindi po pwedeng mawala. Okay? So, Jobin Bikwa, sana ay makatulong. So, next question po tayo. Okay, ito galing kay Mosh Kelav. Okay? So, idol, ginawa ko po yung OMAD sa manok ko. 50 grams lang tuwing umaga at maganda naman po ang resulta. Actually, yung 50 grams, pag 50 grams po ang inyong ibinibigay, para sa akin, kulang eh. Para sa akin, kukunti yun eh. Pero kung talagang maayos, madalas yung pinupurga, siguro pwede naman yan. Hindi ko pa nasubukan kasi minimum ako ng ng 60 grams to 65. Hindi ko pa nasubukan na 50 grams. Saka lang ako nagbibigay ng 50 grams kapag 3 araw na lang, mamamasyal na ako, di nagbabawas na ako ng pagkain. Doon ko palang binababa yung, yung pagkain nila. Pero yung maintenance na 50 grams, para sa akin, medyo kulang yun. Para sa akin lang. Pero kung kay Mosh Kelab, okay, wala naman tayo magiging problema dyan. Kung hiyang sa'yo, walang problema. Pero sa akin, minimum ako ng 60 to 65 grams. 1 day, 1 eat. Or 1 meal a day. Okay? So, yun po mga kamamay. Basta may halo ng fermented Jackie Oats. Pero kung walang halo yung fermented Jackie Oats, yung 50 grams, mamamayat yan. Okay? Possible, hindi niya kayang i-absorb lahat ng nutrients dun sa pagkain. Kasi nga, hindi siya mayaman sa probiotics. Okay? So, Mosh Kelab, kung hiyang sa'yo ang 50 grams, walang problema. Salute. Sigurado ako, yung mga manok mo magagandang hipo, walang taba, magagaan. Okay? So, next, question po tayo. Okay. Ito galing kay Rustico Hilario. Kamamay, okay lang ba sa stag ang Integra 3 Plus pang maintenance? Okay? So, pwede naman po ito. Lagi nyo lang po titingnan is yung crude protein. Pero kung ako, ang tatanungin po ninyo, kung stag na po, sa Enerton na po ako. Kasi dapat, kompleto recados na po yung grains and pellet. Okay? So, mag-change feeding ka na yan eh. Stag na yan eh. Excuse me. Stag na yan eh. Kailangan, pagdating natin sa stag, kung ako nga, 2 months old, naka-Enerton na eh. Sinasanay ko na. Para pagdating ng 3 months old and half, adapted na yung manok, adapted na yung CCO para hindi na ako mahirapan. Doon din naman ang punta niyan. Ang mahalaga mga kamamay, may fermented Jackie Oats para maganda palagi ang panunaw, para hindi sila mahirap magtunaw, dapat may fermented Jackie Oats para maganda ang digestion, para maganda ang panunaw ng manok. Kahit yung iba nagtataka, nagtatanong, nagugulat, Enerton, 2 months old, 3 months old, pwede na ba yan? Baka mabansot? Hindi eh. Sa akin, hindi naman nababansot eh. Bet ko ipagpapatuloy kung may problema, di ba? Nakikita kong maayos. Yung katawan ng aking mga 3 months old kapag adapted na talaga sa mixture ng pagkain. Actually, mga kamamaya, ito lang, share ko lang sa inyo, no? So, ilalas question na natin muna to.
yung maintenance feeding ko sa tandang at sa mga 3 months old ko, parehas na. 60 grams na. Kaya nang umubos ng aking mga 3 months old ng 60 grams. Imagine nyo yun? Kung ano ang kinakain ng tandang ko dito, kung gano'ng karami ang kinakain ng tandang ko rito, gano'n na rin sa 3 months old. 60 grams. Talagang bundat na bundat. Pero yun nga lang, one day, one eat po tayo. Isang beses lang po sila kakain. Kahit sila ay medyo liad na liad, walang magiging problema. Mas maganda sanay. Magana ang manok, magana yung sisiw, mabilis tumunaw, mabilis lumaki. Ang katawan, walang taba. Mapifeel nyo yung buto dito. Iniisip ng iba, payat to, payat. Hindi yun payat. Yun po talaga ang natural na pangangatawan ng isang manok na may kumpletong sangkap sa kanyang katawan. Compared po doon sa sobrang lalaki, hindi po tayo pang meat production. Tayo po ay manok na tandang ang inaalagaan po natin, hindi mga broiler. Hindi nyo po kailangang palakin sobrang katawan. Baka mamaya lumaki yung ganitong mga tuhod-tuhod nila eh. Tsaka bumigat. Pag bumigat yung manok, wala silang ganang mag-exercise, wala silang ganang tumakbo-takbo kasi mabigat eh, gusto nilang matulog. So ilang muna sa ngayon mga kamamayang, ilang mga advice na maaari kong ibigay sa inyo, sagutin ng mga katanungan, and hopefully, expect ko pa na mas marami pang katanungan ng inyong ilalagay sa comment section and masasagot natin. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.